Hallelujah, Hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating inolob. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kaniyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon, ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bukas palad at malugod po nating wine-welcome ang bawat isa sa maluwalhating pag-uwi sa Basilika ng Nazareno. Paano man kayo nakarating, kayo man ay naglakad, sumakay, naka-wheelchair, o inakay, kinikilala po natin ang inyong pagsusumikap na makapagsimba ngayong umaga. Ginugunita po natin ngayon si St. Pius X. Isa po siyang Santo Papa. Ang pamagat po ng ating pagninilay ngayon ay Divine Standards.
divine standards. Aklat pa rin po ni Propeta Ezekiel ang binabasa natin sa unang pagbasa. At sa kabanata pong ito, napakinggan po natin kung paanong papatawan ng Panginoon ng kanyang hustisya ang mga katuwang na pastol na hindi iniintindi ang kapakanan ng kanilang kawan at sa halip ay kamay na bakal ang ginagamit habang sila ang nagpapasasa. Kaya sa halip na katuwang silang magpastol, itinuturing silang kalaban ng tunay na pastol. So parang mas mabigat pala ang daranasin nila. Kasi nga, ay meron tayong tawag dito sa Tagalog Kaya lang parang masakit sa tainga. Gusto niyo, alam niyo ba yon? Yung tawag natin sa Tagalog sa mga ganitong klaseng katuwang na pastol, na mga bantay. O kahit masakit sa tainga, sabihin na rin natin. Ang tawag dito natin sa Tagalog, bantay sa lakay. Bantay sa lakay. Bantay sa lakay. Pero yung mga tupang nawawala o nagwawala, anong daranasin nila? Nakabukas na mga palad, mga braso ng tunay na pastol. We-welcomein silang pabalik. Walang kondisyon kung bakit ka nawala o bakit ka nagwala. Ang mahalaga ay nahanap kita at nakabalik ka. Pero sa mga bantay sa lakay, ayun ang kanilang daranasin. Napakaganda naman kanina ng pagkakabasa, kaya yung kay Ezekiel at saka kay San Mateo, halos parehas. Okay mga kapatid, ang ito pong binasa natin sa unang pagbasa ay nagbibigay din sa atin ng kaunting idea kung ano ba ang hitsura ng hustisya ng Diyos. At maging yung ebanghelyo, nakikita natin kung paano nagpapataw ng hustisya ang Diyos. At ito po ay hindi kamay na bakal, kundi awa, habag, at pangangalaga na konkretong naipahahayag sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga pinaglilingkuran, pagpapalakas sa mga mahihina, paggamot sa mga may sakit, paghilot sa mga pilay, paghanap sa mga nawawala, at pagpapabalik sa mga nalayo. Ayun, Nang sabihin po niyang siya na mismo ang maghahanap sa mga nawawala at siya na mismo ang magpapakain sa mga tupa, lalo po natin siyang nakilala sa kanyang likas na pagiging mapagbigay. Isinasalarawan naman ng mahal na pong Jesus Nazareno ang antas at kalidad, ang degree at quality ng pagiging mapagbigay na ito ng Ama sa pamamagitan ng isang talinghaga. Ang talinghaga po ng may-ari ng ubasan at ng mga manggagawa. Hindi natin maintindihan dito ang kanyang pamantayan. Bakit ganun? Merong mga late, merong mga maaga, pero pareho lamang ang tinanggap na sweldo. Bakit ganun? Merong hindi uma-absent, meron namang kung pumasok kay kinsenas at katapusan lamang, pareho din ang sweldo. Paano natin yun maintindihan? Ano bang ginagamit na pamantayan ng Diyos? Para namang hindi patas kung tayo
ang susukat, mabuti na nga lamang mga kapatid, at wala sa atin ang panukat. Kung hindi, maaaring akusahan pa natin ang Diyos ng pagiging hindi patas. Hindi ba't ito ang malimit nating gawin sa Kanya? Pag tayo'y naiisahan o nauungusan o nalalamangan, inaakusahan natin siya ng pagiging unfair. Lalo na pag dumaranas tayo ng kaapihan, pagkabusabos o kawalan ng hustisya. Kahit nga hindi tayo ang dumanas, kahit may nasaksihan tayo na inapi, binusabos, at pinagkaitan ng hustisya, naghihimagsik pa rin ng ating kalooban dahil nga sa ating sense of justice. Bakit si Abraham pumayag siya na ialay ang kanyang anak na nag-iisa, si Isaac, di ba? He should have said no kung tayo ang tatanungin. Dapat tumutulo siya sa Diyos. Bakit? Nag-iisa na nga. Naging anak pa nila noong sila ay matanda na. Ngayon, hinihingi sa kanya, siya pa mismong papatay at mag-aalay, magsusunog. Kung tayo ang tatanungin, dapat tumutol siya. Kasi nga, pinapakinggan natin ang ating sense of justice. Pero mga kapatid, naniniwala tayo na mababait naman tayong Kristiyano, di ba? Mababait tayo. Hindi naman tayo nambubusabos. Hindi naman tayo nagkakait ng hustisya. In fact, we take the extra mile para tumulong sa kapwa. Kahit tayo'y nangangailangan ng tulong, tumutulong din tayo. At sinisikap din natin maging tapat na mga deboto. Sabi nga ni Apostol Pedro kahapon, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Alam niyo ang gusto ko dito kay Pedro, mga kapatid, mayroon siyang audacity. Malakas ang loob niyang magtanong ng ganito. Pero maaring ito rin ang tumatakbo sa utak ng karamihan sa kanila. Katulad din nitong isang manggagawa. Malakas ang loob niyang sabihin sa may-ari ng ubasan, ay bakit ho ganito? Pare-parehong aming sinweldo. Gayong kami ay maaga, sila ay huli na. Pero si Pedro lamang kahapon at itong manggagawang ito ngayon, sila lamang ang mayroong tapang na magtanong. Kumbaga sabi nga sa English, what a nerve, di ba? Ang sabi natin sa Pilipino, sa Tagalog, medyo masakit din sa tainga, katulad kanina, kapal naman. Parang librong ito makapal. Kaya lang, siyempre, ang sense of justice niya ay hindi katulad ng sense of justice natin. Ang pamantayan po ng Nazareno at ng Ama ay pamantayan na hindi katulad ng sa atin. Pero sino nga ba naman tayo para humusga sa pamantayan ng Diyos? Ang pwede lang nating gawin ay magreklamo at iparating sa Kanya ang ating reklamo. At okay lang ho yun. Kasi Diyos naman siya. Kaya niyang i-take ang ating reklamo. Ang mahalaga, kinakausap natin siya, di ba? At yun ay isang anyo at uri ng pananalangin. Magrereklamo man yan,
pagpupuri man iyan, pagbibigay luwalhati man iyan, ang mahalaga, nag-uusap tayo. Ngayon, itong may-ari ng ubasan na allegory sa Diyos, kung gusto niyang pasweldohin ng para-pareho ang maaagang pumasok, masisipag, maaasahan, at ang mga tamad, bulak-bulero, at mga late, wala naman talaga tayong magagawa doon, kundi nga ang maghimutok. Mga kapatid, sabi natin kanina, yung himutok natin, pakinggan natin. Dahil maaring may sinasabi sa atin ang ating paghihimutok. Naghihimutok tayo dahil nga sa ating sense of justice. Sa talinghaga, tinuturuan po tayo ng Nazareno na i-adapt ang sense of justice ng Ama. Hindi po niya hinihinging maging deserving tayo, kundi maging receptive. O ayun yun ang susi mga kapatid. Hindi po niya hinihinging maging deserving tayo sa kung ano ang ating pinagtrabahuhan, kundi maging receptive tayo sa kung ano ang kanyang ibinibigay. At maging generous din, gaya niya. I-share sa isa't isa anumang natanggap natin sa Kanya. Sa banal na Eucharistia, minamahal kong mga kapatid, dito po natin mararanasan, higit sa ano paman, ang generosity ng Diyos. Samantalang hinahayaan natin ang Espiritong Banal na tayo ay tulungan sa pagiging mapagbigay din sa ating kapwa at pagiging bukas palad na tumanggap ng mga biyaya mula sa Kanya. Mahal na poong Jesus Nazareno, maraming salamat po at ipinakikilala ninyo sa amin ang Ama.